Tunun po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Tuesday class. At ang ating pong subject ay Old Testament Survey. Session 8 ng ating pong mga manual. Napag-usapan na natin yung 9th century prophets, 8th century prophets. At ngayon ay ito naman pong Book of Hosea ang ating pong pag-usapan. Isa sa aklat sa Lumang Tipan, po. Sige po tayo muna yung manalangin. Pastor Angel, open us in prayer. Tayo po ay manalangin sa aking ito. Mabuti magpara ng Diyos, may pinibang salamat sa opportunity pribileyo na patuloy mong ibigay sa amin. Sa grasya at habag na patuloy kami kay kinabang mo, Lord, sa pag-ibig mo sa amin, Lord. Dawa, patuloy mong ganda ang puso isipan namin sa aming pag-aaral, sa yung mga personal din ang aming pagkuturo, Lord. Managana sa amin, yung dalang Espiritu, Lord, pamaunawaan ang bawat aming pag-usapan. Muli, ang lahat ng pasalamat ay binabalikan sa inyo. Pagpapasalamat sa paglangan ng Jesus ang Panginoon. Amen. So, objectives ng atin po pag-aaral. By the end of this session, the learner should be able, number 1, to state the general background of the book of Hosea and give an overview of the book of Hosea. Sabi nga po sa manual, introduction po natin. When Hosea, whose name means salvation. So, yun pala yung kanyang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Yung pangalan po ninyo, alam nyo ibig sabihin? Meron po mga kahulugan. Ako sigurado na ako sa pangalan ko. Kung Bishop, dalawa yung pangalan ko, sigurado rin ako doon. Jose Miller. Kasi tatay Ni Miller. Sisa. Akala ko ni Miller. Tapos Miller, manggigiling. Di ba? So, yun nga. May mga kahulugan, lahat ng mga pangalan. Pag pangit, pinapalitan eh. No? So, di ba si Jacob, ginawang Israel, Si Abram, ginawang Abraham, di ba? Si Sarai, di ba Sarai yun, Ginawang Sarah. So, may mga ganun. Sabi nga, salvation. Para ibig sabihin, kahulugan ng kanyang pangalan. And began his ministry. Israel was enjoying a temporary period of political and economic prosperity under Jeroboam II. So, sa panahon na yan, nag-i-enjoy sila ng tinatawag na temporary lang naman, temporary period of political and economic prosperity. So, pansamantala, sa panahon po ni King Jeroboam, pangalawang Jeroboam. So the nation began to crumble after Tiglath-Pileser. So sino si Tiglath-Pileser? Ito po ay yung panahon niya, nangyari po ito noong 745 hanggang 727 BC. So, strengthened Assyria. So, yung Assyria, ano itong bansa ngayon? Anong bansa ang may represent sa Assyria? Sa Lumang Tipan, Assyria yan meron pa bang, yung katulad yan, di ba? Ano bang may represent ng yung Iran dati? Persia? Persia ba yun? O, di ba? Yung Babylonia, dating Iraq. So may mga bansa na Di ba dating hindi po si Tama? May po si Tama. Parang natin sa apat na bansa. Itong Assyria. Opo. May Iraq, may Syria, may Persia, may Iran. Parang nasa gitna siya. Opo. Boundary siya ng northern Iraq daw Opo. Tsaka southeast Turkey. Opo. Di ba? Yun ang kanilang boundary. So hindi siya particular na Turkey, Hindi siya particular na Iraq. So, iba pa ang Iraq . Ang Iraq talaga yun yung Babylonia.
Ano yan sa So, yan po, si Tiglath-Pileser. The reigns of Israel last 6 kings were relatively brief. Oh. Yung paghahari daw ng yung huling 6 na hari ng Israel maikli. Bakit kaya maikli? Ano yung dahilan? Bakit maikli lang yung kanilang mga paghahari? Meron ba kayong idea sa mga hari ng Israel? Ano partikular na kadahilanan? Economic and commercial development. Ano problema? Bakit maikli ang paghahari ng mga kings of Israel? Lalo na itong huling 6 na nag-uusapan, ano? Period of great national anxiety. Nagkaroon sila ng pambansang anxiety sa economic. Political period. Di ba, totoo ba yung kasabihan na masamang damo, matagal ang buhay? sabi nila? Sabi lang nung mga tao sa mundo o yung mga makamundo. Pero biblical speaking, masamang damo, maikli ang buhay. No? Napapaaga nga ang buhay di ba? Sa halip na medyo tatagal pa, napapaaga. Halimbawa hahapay-hapay ka dyan sa kalsada, di ba? Yabang-yabang ka dyan. Sa halip na nasa bahay ka lang. Prone ka sa sa tinatawag na disgrasya o kaya sakuna o kaya tinatawag na pagpatay ng mga kapwa mo mayabang. So yun po yung ibig sabihin, isa sa dahilan kaya maikli ang kanilang mga paghahari dahil sa kasalanan. No? Number 1 yun. Yun pong So, the reigns of Israel's last 6 kings were relatively brief, since 4 were murdered. No? Yung 4 daw po ay pinatay. No? Napatay. Kita mo, no? And a fifth was carried captive to Assyria. Yung sumunod, yung 5, no? Dinalang bihag doon po sa Assyria. At sabi nga, confusion and decline characterize the last years of the Northern Kingdom. Yan po. Kapag talagang totoo talaga yung kasabihan, Proverbs 29. Verse 2, di ba? When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked were ruled, the people mourn. Malaking bagay po yung namiminuno. Diba? At ayos sa kwento ng Northern Kingdom, no? Alam niyo na yung Northern Kingdom at Southern Kingdom? Walang matinong hari sa Northern Kingdom. Tama ba? Sa Southern, merong manaka-naka. Yeah. Kahit paano, meron. Hindi katulad ng Northern, talagang lahat sila sablay Kaya napaaga ang kanilang mga liderato at napaaga pati ang kanilang mga buhay. And her people refused to heed Hosea's warning of imminent judgment. So, ayan po. Anong pagkakaalala nyo kay Hosea? Sino ba si Hosea? Dito, sinabi dito, while there is no reference to the occupation of a father Hosea, he may well have been a middle class merchant, perhaps a baker. Hosea himself was a dedicated person and probably came from the town of Manasseh, a man of profound spiritual vision. He was gifted with intellectual qualities that enabled him to comprehend the significance of God's commandments, of Marcus the messenger, and interpret them as timely remembered divine. Sige, buodin mo yan. Ano yung ibig sabihin? Pakibuod mo, Pastor Joey. Ano yung mensahe ibig sabihin diyan? Siya ay isang matalinong tao, intellectual. Okay. Siya ay
nakaka-interpret ng mga nangyayari sa temple, sa spiritual vision. Meron siyang spiritual vision. Deep intellectual. So si Hosea, siya ay isang propeta. Tama ba? He was a prophet during his time. At ang ano nga, siyempre propeta siya, nagbigay siya ng mga warning, nagbigay siya ng mga babala. Meron siya mga propesiya. Pero ang problema, yung mga tao o taong bayan, they were refuse to heed Hosea's warning, yung papalapit na judgment, the coming judgment. Diba? Sama. Ano yan? Mula. Summer na summer, ano? So, parang biglang lumamig kayo eh. Saan pa tayo mga itong ano? Electric pan? Hindi, doon yan yung ano yung sa kabila. Alulod? O yung ano ng aircon na nakaganon. Matatulog tubig. Okay. So, the people were in a spiritual stupor. Ano yung sabihin nito? Spiritual stupor. S-T-U-P-O-R. Matigas ang ulo. Matigas ang ulo. O, mentally, dulled. Diba? Parang, manhid. No? Parang manhid na yung mga tao, no? Wala nang pakialam, walang takot. So, ganun po yung no? Riddled with sin and idolatry. Kumusta yung ating panahon ngayon? Parang panahon din ba ni Hosea? Oh, di ba? Read the flow. Very common no? Kaya, yung paggawa ng kasalanan, enjoying ng kasalanan, di ba? Of course, yung idolatry. So, hindi nila alam, may nakaambang paghatol. No? So, aside from that, Hosea's personal tragedy is an intense illustration of Israel's national tragedy. So, anong alam niyo kwento ni Hosea? Nag-asawa siya ng prostitute. Pinag-asawa siya, nakapag-asawa siya. Nag-asawa siya sa Yahweh. Inutusan siya na asawahin o maging asawa. Sino? Si Gomer. Gomer. Si Gomer. Ano si Gomer? Unfaithful wife. Unfaithful wife. Prostitute. Unfaithful. Aside from that, prostitute. No? Pero may purpose sa buhay ni Hosea kung bakit ipinagawa sa kanya 'yon, no? Pero sa kabila ng pagiging unfaithful, no? Prostitute. Pero sabi ni Lord sa kanya, mahalin mo pa rin 'yan. Kita no? So, ang hirap ng to illustrate yung bansang Israel para ipakita sa mga tao, no? So, ganyan yung trato ni Hosea sa kanyang asawa na unfaithful, ganun din ang trato ng Diyos sa mga Israelita na mga unfaithful. Di ba? Yung ipapakita. So, ganun ang Diyos sa kanila. Sila ay idolatrous. Tama ba? Parang prostitute. Mahal ng Diyos ang mga Israelita kasi ang Diyos nung nakipag-covenant sa kanila, walang plano ang Diyos na i-break ang covenant na yun. Amen? Pero itong mga Israelita naman, nakita naman natin sa kwento ng kanilang mga buhay, parang tuwan-tuwang i-break ng covenant no? Yun po yung kanilang naging a story of one-sided love and faithfulness that represents the relationship between Israel and God. Good afternoon po. Sarap, subukan na ba ninyo magmahal tapos mahal niya ay iba? Yung may kantang ganun, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba.
Di ba? May mga ganong kanta-kanta na yun. Sino kumanta na? Si Sharon Cuneta ba yun? O si ano? Pero meron ganyang klase pagmamahal, ano? One-sided, ano? Yung... Makatotohanan. Oo. Yung isang tao ang nagmamahal, yung minamahal niya, iba naman ang mahal. Ano kaya damdamin, ano? Ano kaya nararamdaman ng gano'n, ano? Masakit ba yon? Kaya nga iba nagpapakamatay. Di ba? Oo, nade-depress, di ba? Na-stress eh. Nasaktan. So, nasasaktan ng damdamin eh. Totoo yun, may mga nagpakamatay na dahil sa pag-ibig. Pero, yun nga. Kaya nga, illustration ng life, ng love story. Life, na sobrang ano yun, napaka-tragedy nun, yung naging buhay ni, ano, ni Hosea. Amen. Kay Gomer, ano? Kay Gomer. Later on ba, umayos ba si Gomer? O si Gomer? Hindi ko na balita. Ha? Wala kang balita? So, Wala pang martis yata. so, ano pong climax ni ano ni Gomer? Dito sa Book of Hosea, ilang talata po ito? Ilang kapitulo ito? Siya, sabi nito, ako'y magiging tulad ng hamong sa Israel. Ay, aking gagamutin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang ibigin. Sagat ang aking galit ay naalis na sa kanila. I will heal their backsliding. Israel. Oh. So, ito yung ano ng Hosea, no? Sabi nga, ang team ng Hosea, spiritual adultery will always brings God's judgment. But God will never stop loving His covenant people. Di ba? Ulitin ko, ang ganda na sinasabi, no? Spiritual adultery will always brings God's judgment. Pero yun nga, but God will never stop loving His covenant people. Ganyan kamahal ng Diyos sa mga Israelita. Amen. Pero every time na sila po ay mangangalunya, di ba? Every time na sila po ay tatalikod sa Panginoon, hindi pwedeng hindi pwedeng walang hatol o judgment, ano? Di ba? Di ba may maraming mga Kristiyanong ganyan? Sa halip na tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon, di ba? Mas ginusto pa maglingkod sa galawan ng mundo, di po ba? Okay, may mga Kristiyano na nagsisimba, pero bagamundo pa rin no? Enjoying yung life ng mundo. Kaya nangyayari? Babalitaan mo, nireklamo. Gano'n, di ba? O kaya nasadlak sa kaguluhan, nadamay sa gulo. Tapos hihingi ng payo sa iyo. Madalas humihingi ng payo sa akin, humihingi ng advice. Sabi ko nga alam mo, sir o ma'am, kung ikaw oras ng gabi nasa bahay ka, wala ka sa labas, wala ka sa barkada, wala ka sa lakwatsa, hindi ka mapapahamak. Di ba? Ang problema naturingan kang Kristiyano, mananampalataya, no? Pero yung buhay mo, no? Parang unbeliever. Di ba maraming Kristiyanong ganyan, ano? Oh, ngayon napahamak ka, ganyan ang pero yung pagmamahal ng Diyos andun pa rin sa mga Israelita. Amen. Kaya yan po yung one-sided love. Ang hirap. Di ba, no? One-sided love, ano? Stubborn love. Nasubukan na ba yun? Nagmahal kayo tapos hindi naman kayo mahal? Di ba? Yung minahal, pero baliktad. Minahal muna, tapos pinagpalit ka sa iba. Nagmahalan mo na kayo dahil bandang uli nanlamig. Nanlamig yung pag-ibig, no? Nakahanap ng Sumama sa iba. Oo, di ba? Sa makabilang bahay. Di ba? Yun ang
Okay, general background ng book of Hosea. Hosea the prophet, son of Beeri. So, siya yung author ng book na ito, no? Verse 1, chapter 1, verse 1. The word of the Lord which came to Hosea, the son of Beeri, during the days of Uzziah, the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and during the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. So, yan po yung sinasabi ng verse 1. Yan po yung ating So, clear, siya yung author, Kasi authorship and date, He addressed the northern kingdom of Israel, often called Ephraim, after the largest tribe. So, ito po ang yung tinatawag na Ephraim. Ito yung northern kingdom. No? Ito yung Israel. Kasi yan yung sa kabila kasi Judah, southern kingdom Judah. No? Northern kingdom Israel. Ano kapitolyo ng northern kingdom? Nala niyo? Jerusalem. Judah. Ng northern kingdom ng Israel. Ano kapitolyo? Capital? Judea. Hmm? Judea. Ano? Ay, yung sa kabila, Southern Kingdom, ano kapitolyo? Israel. Judah kasi, di ba? Sa northern. Israel, Samaria. Ang capital niya Samaria. Samaria. Yun ang Samaria. Southern Kingdom naman. Jerusalem. Jerusalem ang kapitolyo ng Southern Kingdom. Yun ang Be familiar kayo sa sa mga kaganapan na yan o mga hati-hatian na yan. Tapos sa Southern Kingdom, 2 tribo. No? Sa Northern Kingdom, ilang tribo? 10 tribes. Sabihin mo, 10 tribes against 2 tribes. Di ba? Pero unang naglaho, yung 10 tribo. Di ba? Nung 722 BC. So, yun po yung... Tapos, 586 BC yung sumunod naman yung Southern Kingdom. Si Ephraim pala, galing sa tribo ni Manasseh at Benjamin ng Okay. So, sabi nga, yun nga, Ephraim after the largest tribe. Chapter 5, verse 3, verse 5, verse 11, verse 13 ng Book of Hosea, no? Pag-usapan natin. Sige nga, basa nga. Chapter 5, verse 3. 5:3. Kilala ko si Ephraim, walang lihim sa akin ng Israel, sapagkat ikaw ngayong Ephraim ay naging babaeng masama, at ang Israel naman ay naging marumi. Di ba? Defiled itself. For now, O Ephraim, you have played the harlot. Israel has defiled itself. Yun ang Verse 11. Yan, check natin. Verse 11. Chapter 5 pa rin po. Chapter 5 pa rin. Ang Ephraim ay inaapi at kadkad sa kahatulan sapagkat patuloy siyang umaasa sa mga Diyos-Diyosan. Oh. Ephraim is oppressed. Naapi raw, crushed in judgment. Bakit? Because he was determined to follow man's command. Ano dahilan? Bakit siya inaapi, na-oppress? Bakit siya hinatulan? Anong cause? 11? Patuloy siyang umaasa sa mga Diyos-Diyosan. Oo, ito mo. Yun ang dahilan, patuloy siyang instead na sa Diyos umasa, kay Yahweh umasa, mag-rely sa Panginoon Diyos, ang asa niya, ang inaasahan niya, bukod sa tao, Diyos-Diyosan. Diba? Yung mga yun ang no? So, common na lang po yun. And then, sa pantalata, verse 13. Nang, Sige po.
Nang makita ni Ephraim ang maselan niyang karamdaman at ni Huda ang kanyang mga sugat, si Ephraim ay nagpasugo sa hari ng Assyria, subalit hindi na siya kayang pagalingin. Hindi na mabibigyang lunas ang kanyang mga sugat. Oh, kita mo no? Saan lumapit? Hari ng Assyria. Sino yung hari ng Assyria during that time? Huh? Assyria. Sino yung hari? Kasi merong during that time, may hari ang Israel, may hari ang ang Judah, no? O yung Jerusalem. Hindi ba si Tiglat-Pileser? Sino si Tiglat-Pileser? Sino siya? Basahin ko lang verse 30. Sabi na, when Ephraim saw his sickness and Judah his wound, then Ephraim went to Assyria, no? And sent to King Jareb, Jareb, no? But he is unable to heal you. Kita nyo, hindi nalapitan, tao pa rin, Akala niya, matutulungan siya ng hari, o ng hari ng Assyria. Pero sabi po ng Bible, they were unable to heal you. No? He is unable to heal you. Amen? So, instead na lumapit sa Diyos, sa halip na lumapit sa Panginoon. So, hinahantay lang, hinahantay lang ng Panginoon lumapit sa Kanya, pero yun ang problema. Kaya nga sabi po ng Jeremiah, sumpain ang tao na tumitiwala sa kapwa-tao. No? Amen? And blessed is the man, na tumitiwala doon sa Diyos. Amen? 17, verse 5 to ng Jeremiah. Chapter 5, 17, 5 to 7 yata yun. So, ito po yung mga aral. Kasi pinag-usapan natin ito, lesson din sa buhay po ng bawat sa po sa atin. So, he ministered during the reigns of Uzziah. O, sino si Uzziah? Saang hari ito? The time of Jotham. Ang tagal din, Noong 767 hanggang 739, nag-minister siya. Of course, during the time of the King Jotham, from 739 to 731, o 8 years yun. Yung kay Uzziah, ang haba din, Haba ng panahon ni Uzziah, From 767 hanggang 739. Ilang taon yun? 20 plus. Nasa? May 20 years yan? Almost 20? Kasi si Jotham 739 hanggang 731. Si Ahaz 731 hanggang 715. 28 years. 28? Opo. Oh. Kay Jotham 8 lang 8 years lang 739 to 731. Kung 28 plus 8 36 na. Kay King Ahaz 731 hanggang 715. Ano na to? Megit 15 na. Diba? Kasi ito 16 years ito, Tama ba? 16 years plus 28. And Hezekiah 715 hanggang 686 BC. Ito yung mga hari ng Judah. Amen? Si Jeroboam II 782 hanggang 753 BC. He was reigning king of Israel. Ang tagal niya, Akala natin maikli lang, Sa Israel naman, si Jeroboam II ang hari. Tama ba? Mahaba yung paghahari ni Jeroboam, 782 hanggang 753.
29 o ano? 29? 29. 29 years, haba, no? Kala ko 19 years lang. So, 29. So, yun ang mga contemporary. Merong existing hari dito sa Israel, ito si Jeroboam. Ito naman sa Judah, si Uzziah, no? Si Jotam, si Ahaz, at saka si Hezekiah. 4 na hari nagsilbi. Propeta siya dyan, no? During that time. Okay, so sabi nga, Jeroboam II, 782 hanggang 753 BC, was reigning king of Israel when Hosea began his ministry. He was contemporary of Amos, Micah, and Isaiah. Yan, contemporary. Ibig sabihin na niya, magkakaibigan o magkakaibang lugar. Basta, kumbaga saan na magkakapanabayan, ano? Kakasabay. So, his career continued after Jeroboam II. Nagtuloy daw yung kanya po ministeryo. And had seen the reigns of 6 more wicked kings of Israel. 29 plus 6. Di ba, no? 30. Aside from Jeroboam, kasi sabi nga natin, sa pag-usap natin, during the time of Jeroboam, anong meron doon? Israel was enjoying temporary period of political and economic prosperity. Tama? So, kaya maganda pa buhay noon. Economic prosperity, political, di ba? Prosperity period, no, yun. During that time. So, at yun nga, after ni Jeroboam II, nag-minister pa rin siya, no? Ilang hari daw yun? Ilang hari pa? Yung sumunod na pinagministeryuhan niya. 6 more. 6 more wicked kings. Ang hirap naman po, ikaw propeta ron. Tapos paano niya kaya haharapin itong mga magagaling na hari na ito, ano? Wicked kings of Israel, eh. From Zechariah to Hosea, no? So, his ministry stretched from 755 hanggang 710, no? BC. No, yung kanyang ministry. Mahaba, no? Almost 40 years. 35 years, no? And may have compiled the book during the early days of Hezekiah around 710 BC. Naayos yung aklat, nabuo yung aklat, naisulat ang aklat around 710 BC during the time of Hezekiah. Okay, purpose ng book of Hosea, to demonstrate the steadfast love of God for Israel in spite of her continued unfaithfulness. To demonstrate the steadfast love of God. Amen? Ang ganda, no? Para raw ilarawan yung pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw, no? Sa mga Israelita sa kabila, no, ng kanilang tinatawag na patuloy na pagtalikod, no? To Israel in spite. In spite of her continued unfaithfulness. Yun po yung yun ang purpose ng aklat, That is the purpose of the book. Continued unfaithfulness.
nilarawan yung pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw sa mga Israelita sa kabila ng kanilang patuloy na pagtalikod. Grabe yung pagmamahal ni Lord sa mga Israelita, no? Kaya yung mga propeta, inuutosan din ng Panginoon, no? Paano i-illustrate, no? Inuutos lang sa kanya yun, Ang purpose noon, yan, pati yung love life niya, no? Na ano, no? Talagang kung magkaasawa siya ng prostitute, Pero yung prostitute na yun, Israel pala yun. Si Gomer. Si Gomer, Parang sa part ni Hosea, hirap mo. Oh. Ang hirap yun sa damdamin niya. Opo. Pero sabi ni Lord, Yun mahalin mo pa rin. Opo. Yeah. Ibigin mo pa rin. Iparamdam mo pa rin yung pagmamahal mo. So, ganun Kasi nga, dinedemonstrate niya itong mga Israelita na ito. Opo. Di ba? Sa halip na magsukli ng pagmamahal, pagtalikod ang sinusukli. Ang sakit sa kalooban nun, ano? Kahit na ikaw personal, maranasan mo yung ganyan. Okay, team. The faithful God's unconditional love for His unfaithful people. Oh, grabe yung tema na to, no? Sa puso siya. Yung tapat na Diyos, the faithful God, no? The faithful God's unconditional love for His unfaithful people. Yan ang tema ng Book of Hosea. Mga natugod-tugod mo. Yung asawa mo, nangalan siya. Asawa ko. Asawa naman. Applicable yan sa church. Asawa ko. Agape love talaga yan, ano? Hindi mo mamahal yung mga kawan na pinagkatiwala sa'yo, wala kang karapatan na hindi magmahal. Di ba Romans chapter 5 verse 8? Sino nakakabisado nun? Romans. Chapter 5 verse 8. Ayun, kanyang ibig. Tayo makasalanan. Dapat ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo'y mamatay para sa atin. Kailan? Noong tayo'y mga makasalanan pa. Amen? So, yun ang no? Romans chapter 5 verse 8. Anong atin dyan? Ulitin ko, tema, team, the faithful God's unconditional love. The faithful God's unconditional love for His unfaithful people. That is team. Tingnan natin ang overview. Dalawang balangkas lang naman From chapter 1 hanggang chapter 3. The unfaithful wife and faithful husband. Di ba? Di ba mayroong pelikula niya na The Unfaithful Wife, ano? So, puro pangangalo niya na lang talaga yung ano. So sabi nga, dito po sa chapter 1 hanggang chapter 3, Hosea marries a woman named Gomer, who bears him 3 children appropriately named by God as signs to Israel. Tatlong anak, Ano ang Kasi nga, para mayroong ipag-ilarawan Anong unang pangalan? Jezreel. Ibig sabihin ng salitang Jezreel, God scatters. God solves all. Oo, di ba? Yung sumunod na anak, Lo-ruhama. Ano ibig sabihin nito? Hindi kinawaan. Hindi kinahabagan o kinaawaan? No mercy, no pity. Ibig sabihin, parusa ito, Judgment ito,
Ibig yun, not pitted, ano? Yun ang sa Tagal, sa English, not pitted. At yung sumunod na anak, lo ami. Parang Not my people. Parang lobby na to. Lo ami, no, lo ami. God so is God. No, not my people. No. Si Lord na nagbigay ng pangalan diyan, ano? Tama ba? Para ilarawan lang kung anong ano. Anak niya ito, anak ni Hosea ito kay Gomer. Kaanak sila. Tatlo, Jezreel, Loruhama, no? Na ang ibig sabihin ng Loruhama, not pitted, Lo-ami, not my people. Gomer, his wife, 6 other lovers and deserts him. Bah, grabe, no? Naghanap. Din pala. Oo, di ba? Naghanap ng lovers, ano? At aside from that, iniwan siya, di ba? Sumakabilang bahay. Ba't hindi niya sinusundo niya, no? Kaya, Hindi ka na sa bahay. oo. Mabuti hindi siya na ano nun, naburyong na. Oo nga eh. Eh kung hindi niya narinig ang tinig ni Lord, eh, di ba? Di ba? Oo. May tatlong anak iniwan sa kanya. Leo, uwi ka na. Doon ka na sa bahay. Doon ang ginagawa eh. Uwi naman, ano? Kaya nga eh. Pinasusundo ito eh. Oo. Naalala ko lang yung ano eh, yung meron ding pastor na humingi sa akin ng advice ganyan eh. Nung nagpipris pa ako doon sa ano, nagtuturo pa ako sa Window Missionary Training Center sa Baras. After ko mag-preach, sabi nung lumapit yung pastor sa akin, Pastor, I am so blessed. Na-encourage ako, sabi ganun. Kaya lang, Pastor, meron ako mabigat na problema. Sabi ko, alam niyo, sabi niya sa akin, napaka-sipag ko sa gawain ng Panginoon. Dami akong gawain, ang dami akong mga Bible study, cell group. Pero ang problema ko, iniwan ako ng asawa ko. At sumama sa ibang lalaki. Sa makabilang niya na tayo ng attachment. Di ba? Sa box. So, anong gusto mo mangyari ngayon? Tanong ko sa kanya, anong gusto mo? Pag-pray natin ako ni Lord. Hindi, Pastor, ganito. Pag-pray mo na magbalik. Yung sabi niya, pag nagbalik, tatanggapin ko ng 2 kamay. Sabi nga na, hindi, no? Hindi naman naka-gloves. Kaya lang, pangalawang problema, Pastor, sabi nga sa akin, may anak na siya doon. Aray ko po. Paano kung dalay anak? Kahit isa may anak, basta magbalik na sa akin, tatanggapin ko. Grabe. Totoo yun, totoo yung sinabi ko, nakwento ko na yun. Pastor, So, parang 10. Parang isa lang ang ganyan. di ba? Unconditional love. Ako yung ano ko, yung tita ko. Kasama niya yung ano. Tubig. Nasa taas. Sige. Kasama niya yung babae nung namatay yung asawa niya. Nandun din yung babae na asawa niya. Dahil naging babae na asawa niya pero hindi niya hiniwala yung asawa niya. Nandun pa rin siya. Nandun. Hanggang sa kamatayan, nandun pa rin siya. Talagang may mga tunay na story yung ganyan na mga ano. Talagang unconditional love. Yung ganung klaseng Pala ano. nakakaramdam. Kaya minsan yung siya tinatanong nga, paano nakayanan yung ganung Oo. sitwasyon eh. Meron din akong bilang Bible study dyan sa LHA sa Cabres. Ganyan din, yung babae naman, yung asawa niya naman lalaki na gano'n. Tapos iniwan siya, tapos bumalik sa bahay nila, may kasamang babae. Oh, may kasama. Dalawa na sila. Dalawa pa, kaya gano'n. Tinanggap niya pa rin na, nasabi niya, ikaw bala kung sino yung ano mo. Yung pipiliin niya. Sabi ko, grabe, pinatawad ko na sila, Pastor, kasi kung magagawa natin, nandiyan na daw yan. So, ang galing naman. Di ba? Napatawad mo. Nakikita niya. Ay mas lalong matindi yung
yung babae. Ang ano, pinagsama niya yung dalawang asawa niya sa Oo, bubong. yun ang mahirap. Meron ganun. Oo. Parang pag ang lalaki ko, parang ang gaan. Pero pag ang babae ko, parang Hindi kasi una na pangasawa ng babae. Bakit gano'n? Bakit yan nga hindi niya makatanggap yun? No? Kasi yung sa lipunan Una na natin pangasawa ganun, niya, no? may edad na sa kanya, matanda na. So, nagsama sila. Tapos syempre, tumanda na medyo, ano na. Meron silang boy. Na-develop din siya doon sa boy nila. Itong matanda, hindi na, syempre, mahina na, wala nang. Pinanggap na lang. Tapos tinanggap na lang nila na tatlo sila doon sa bubong. Haba na. May ganun talaga. Di ba? Isang babae, dalawang lalaki. Pagdating sa sex, siguro wala nang ibubigay matanda. Siyempre. Di ba? Pero maraming mga ganyan. Nakakalungkot din ano. Salamat sa Lord. Oo, di ba? Ang hirap siguro Yan ng nga. pakiramdam. Ito. Lalo na to. Oo. Pag umaalis yung asawa, sabi ng Panginoon, kuhain mo, sunduin mo, pauwiin mo uli. Gagawa uli, sunduin mo. Ito ba, parang Okay, parang- sundan naman to. Oo. Yung pala, meron nilalarawan. Kaya nga Ito, yung mga Israelita metaphor mga kasi pala. ginamit yung Yung metaphor ng ano eh. So, in spite, sabi nga of the depth to which her sins carries her, Hosea redeems her from the slave market and restores her. Kasi merong slave market no? Pero may salvation na lumilitaw dito No, merong yung slave market ano yan Diyan din napunta si Joseph the Dreamer sa slave market. Kaya nga nabili sa dito, Potiphar. Di ba? So, pag makikita mo roon, siyempre, naghirap na parusa. Kasama yun sa bilhin mo ulit. Uwi mo. Uwi mo at bilhin mo at uwi mo. Di ba? Ganun yun, no? So, yun ang kwento. Kung babasahin mo yan, chapter 1 hanggang chapter 3. Nagkaroon pa ng anak na 3. Sino uli yun? Lo-Ruhamah, na ang ibig sabihin, Jezreel muna, God scatters, Lo-Ruhamah, not pitied, and Lo-Ami, not my people. Di ba? Papakit ang mga kahulugan ng mga anak, Loro ha. Nadamay pa yung mga anak, nadamay pa yung 3 anak, Parang parehas Pero lang di ba sila yun ba yung diyan, pangalan nila? Yun na yung pangalan nila eh. Tinangkan yung low. Oo, pero may ano pa. Oh. Kasi nga gusto mo talagang i-restore i-redeem kumbaga sa i-redeem. Low pa. Loan. Lo-Ami. Ami na lang. Lo-Ami. May people na. Di ba? Oo. Tapos yung rin, pinagtatanggal din. Hindi ng Panginoon, restore pa rin. Oo. Kaya may restoration Reversal talaga. ang tawag na reversal. God promises. Okay. So, Roman number 2, the unfaithful nation and the faithful God. Ito, ipaglalarawan na. Eto na siya. Oo. Yung unfaithful wife, Yung nation. ito yung unfaithful nation. Parang siya. Ito naman, yung faithful husband representing Hosea, Faithful God. the faithful God, di ba? Ang tapat na Diyos. From chapter 4 hanggang chapter 14, haba ng Sabi nga, Hosea, painful personal experience, serve as an illustration of God's unfailing love to Israel. Illustration, serving as an illustration ng alin? Ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw sa mga Israelita. So, the sorrow he feels is the sorrow God feels for His people. Dito na pala to. Amen? Ganun. Kilala mo ako. Sabi yung dalamhati na naranasan ni Hosea, di ba?
Ipinaramdam ni Lord kay Hosea. Parang putting yourself in the shoes of others, no. Okay. Ano tawag doon? Di ba merong tinatawag na sympathy. Ba? Ano yung sympathy? Makikisimpatya ka lang. Nakikiramay po. Sympathy yun, ano. Yung antipathy. Wala akong pakialam sa iyo. May apathy pa no? Apathy. Ayun yan. Yung malalim na rubdob na pakikiisa sa tao. Yung tinatawag na empathy. No, empathy. Ano yung empathy? Empathy means putting yourself in the shoes of others. Yun ang inilagay ni Lord. Yun ang inilagay ni Lord si Hosea sa nararamdaman ng Diyos sa mga tao ng Israel. No? Lumalarawan yung si Gomer na unfaithful wife. Ito yung mga unfaithful Israelites. No? Yung sakit ng damdamin ni Lord na nararamdaman niya sa pinagkagagawa ng mga Israelita, ipinaramdam sa propeta. Ipinarana sa propeta. Grabe naman, ang ganda naman ng ministry ni ano. Pero ang tagal niya nag-ministry, no? Oo nga ba? Tagal, ano? Ilang hari yun. Kata nagkasali, asawa niya, okay lang. I love you pa rin. So, the sorrow he feels is the sorrow God feels Anniversary pa rin. for His people. Di ba? Yun na, ano, no? May mastery pa rin ba sila? So, His loyal love is a reflection of God's love, no? God's loyal love for Israel. Loyal love, ano? Reflection of God's loyal love for Israel. Oh, ganda ng paglalarawan nito. Very ano talaga. Ito yung matitinding love story to, no? Dapat to may pelikula to, no? Paano sa takilya yan? Paglabas ng bata, dinala sa kanya. Yes. Tuwan-tuwa pa siya. May anak na siya. Nagdagdagan na anak ko. Ala, sige, okay lang. No? Hindi nga ba si ano? Si Hosea? Hindi, anak niya. Tatlong anak na eh. Ano siyang anak? Tatlo anak Oo na. nga pala. Tatlo na nga anak eh. May Jezreel, may Sana makita ni Loruhama. Mel Gibson yan, Bishop, no? Oh. Gawa niya ng pelikula. Papapatok yan. May Ano ano to? passion Eh, na. kaso nga lang, baka na ma-promote yung ano, no? Ang hindi nila naintindihan, Ito yung no? matinding pag-ibig ito, you know? Dapat makita nila yung matinding pag-ibig, hindi yung makita nila yung salawahan ng mga. Oo, kuminsan kasi nagiging ano pa eh, Baka ma-divert eh. Oo, yun. Maliwa, tapos yung message. Okay Sila. naman pala, nakita naman yun. Dire-resort pa rin naman pala. O, marami masisira pamilya niya na. Huwag ka lang. Tinawag. Kung ano yung pagka-interpret ng ano, no? So, in spite of flagrantly violating God's covenant. Ano ibig sabihin ng flagrantly? Matindi salita ito. flagrantly. Flagrantly. Parang ano yun, parang laro. Di kasi may flagrant foul di ba? Parang malala. Di ba may may iba pang may mga foul, di ba, na ano? Tawag doon flagrant. Yung talagang Lantaran, hayagan. hayagan. Matindi ano? Flagrant. Hayagan ano? Lantadan. Flagrant. Hayagan. Hayagan. Lantaran, hayagan. Di ba? Flagrant no? Garapalan. Playground. Garapalan, yun, garapalan eh. Ay, mas maganda yun, garapalan. Garapalan. Playground. Garapalan. Playground. Magkaroon itong lang, playground, dalawang word. Parang flag. Flag. Padaliin natin, babuyan. Ano yung spelling ng Flag, di ba flag po? Ay, wala. Flag. Isa. Tapos Rantley. Flag na F. Oo, flag, Rantley. Oh. May nakita kayo, di ba, sa FB? Ano nyo, panood nyo. Binibidyo, nagsesex sila ng Ay, banyaga. Tapos pinapakita sa asawa niya. Flagrant yun, ano? Di ba?
lantaran yun na talagang garapalan na yun. Ano? Han, wait ka lang, Diba? padala ng pabili mo ng kotse. Sabi Hindi ko nga. lalaki, sige lang. Nandyan sa pera lang. Hindi, Ano, iiyak na yung yan yung lalaki mga sa Pilipinas kasalanan eh. na, ano, may Oo, kasalanan diba? na. Playground talaga yun, di ba? Grabe yun. Yung mga nagjajapan, di ba? Kumbaga sa heinous Mas crime may yun. asawa. Isa kausap ko ng upot. Grabe, no? Okay lang, nila. Papatay ka talaga, no? Kapag ka gano'n, no? Diba, may inbox ka naman. Eh. Flagrantly talaga eh. Marami mga ganyan relationship, ano? Na, ano? Siyempre, yung babae, yun ang trabaho niya. Ayaw niya rin mawala yung asawa niya. Yung mga kinikita niya, yun ang ipoprovide niya noon. Sa asawa niya lalaki, parang hindi siya iwanan. Bagaman, talaga nandun sa sitwasyon hindi maganda. Eh. So marami mga ganyan mga, ano, ang masakit. Kasi pinaramdam talaga kay Hosea yung nararamdaman ni Lord. Parang hirap pag humigan yan, you know? Diba? Oo. Ang mahirap yan yung pinangyari ko sa iya. To illustrate eh. Ng profit, siya lang ganyan. Kaya, Diba? magkakaiba nga sa kanila ng illustration eh, di Pero ba? narinig na yun sa yung ano, no, yung usapan ni... Parang gusto kong pumasok sa sitwasyon niya na paano niya na-overcome. Oo, empathy yun eh, no? Empathy to yun talaga yun. eh. Pasok ka sa... Ang hirap. Parang hindi na ako makahinga dyan. Parang gusto ko na... Kahit hindi ko boxing ngayon, manununtok ako. Makapatay ka na nga ito. Iniisip ko pa lang eh, no? Talagang matindi. Pero alam niya yung ano, no? Sabi nga, di ba, yung nag-usap sila, no? Panginoon, ilang bang best friend patawarin, no? Yung nagkasala sa iyo. Pero mahirap pa Bakit rin. hindi siya meron ko nakita sa ano? Hindi naman, yan o, luwag siya sa barangay para matulungan siya. Parang asawa niya bumalik. Oo. Kasi ano siya, bali, pangatlong beses na yata ginagawa. Oo. Nangaliwa, sasama si panlalaki, tapos babawiin niya. Oo, may ganyan din. May kaso sa P7. Baka pangalan mo sa iyo. P7 yun. Tatlong beses na rin daw, eh. Yun nga, kahit yung kanimento ko nga, di ba? tunay na Bumalik na yung asawa pag-ibig, niya. No? Okay na, nahuli Isa, na. ang tawag niya lang katangahan na daw yun. Okay, Sabi sabi nila, Pangalawa, martir. sumama. Pero Yung hindi. binawi niya. True love yan Sumama, eh, ano eh. binawi niya ulit. Ginawi niya ulit. Punta sa barangay, papatulong siya na mabawi siya. Oo, ang tindi, no? So, Pero nakakatuwa rito, umabalik din niya sa amin sa kanya. No? Pag sinundo niya, halika na. Uwi na tayo. Okay na. Tapos ka na. together again. Okay na. Okay na. Together again, ano? Uwi na tayo. Gigil mo ako. Tama na kumakanta eh, no? Together again, ano? Dapat ang bato niya, nasa Oo, gusto ko pa tayo. Yun. Sasakot na siya ng batas eh. Ano yun? Ano na yan, yung Ang kanta ni, ano, ang kanta ni Hosea, My Pledge of Love cannot be broken. Edgar Montes. Eh, di pinigil na, di ba? My Pledge of Love cannot be broken, di ba? Kaya pala sabihin ko yung kanta na ano na yan. Tapos nung makita na sila ng mga tao naglalakad, together again. Ay, pasok pa yun ah. Ano yun? Pero bago yan, lonely table muna. Oo. Nag-lonely table just for 1 minute. Hindi ka nag-lonely table muna. Sabi kanta, Hindi kaya habang naglo-lonely table, ginanta niya pa yung and now, the end is near. Final curtain na siya. The final curtain. Nakakabilib, no? Sa bagay, Hindi, talaga, kuman kasi bishop ng Diyos eh. Talagang yung fully obedient ni Hosea. Oo, di ba? Hindi natin mapapasubalian. Even though napaka-personal. Very Mga ibang yung mga ibang mga propeta, tulad nila Jonah, di ba? Ganun lang mga gawa nila eh. Ito personal na. Pero malaki ang yung mensahe nito kung naintindihan natin. Iko-connect natin sa ngayon. Ang daming parang Israelita rin. Yan, may iyak na tayo. Iko-connect mo ngayon sa mga Kristiyano ngayon. Ang dami Ako nga, bakit worldly. nandun tinig yun? Ang dami Anak, taken for minsan granted ganyan ng ka Lord. sa akin. Napupunta na sa atin usapan mama. Sa'yo. Kaya tama lang talaga binalikan niya sa iyo. Kasi yung reflection ikaw. Reflection. Alang-alang kay Prophet Hosea, yung bayan niya, nagkaroon siya ng unconditional love.
Yes. Kung ikaw nga ang propeta, nagawa mo. Di ako rin. Oo. Sabi niya, Lord, ito alam mo yung bayan mo. Oo, yun nga. Doon sa pagtanggap ko sa tatawag ko. Yun nga Totoo eh. yun, totoo yun. Lagi yan. Tsaka kahit kailan, hindi yung word na Tagalog, hindi magpapaubos ang Diyos sa mga sacrifices. Kasi nakita niya rin si Abraham eh. Kaya niyang patayin si Isaac. Kasi parang yung babae. Kaya niyan ibigay ang buktong niya ano lang. Kasi yun ang foreshadow yung tawag niya, di ba? Oo. Kasi parang yung babae, kayang-kayang magtimpe. Pero pag ang lalaki, parang ang hirapan. Ay, oo. Hindi, totoo sinabi mo. Totoo yun. At saka, lalo sa Kaya kultura niyang natin na ano, Pilipino. May kasabihan Eh, kasi ng mga babae ang Pilipino nagluko eh. Oo. Hindi babaling lalaki magluko. Pwede Oo. Pero babae, Pag babae. once lang. Tapos Kaya bakit nga ito, ano, Kahit sila, di Yan ba? yung pinaglalaban ng mga kababaihan. Bakit daw ganyan? Oo nga. Bakit nga? Bakit nga? Na-unfair, ano? Namin, pag kayo okay lang. Hindi ko na mapaliwanag sa asawa ko eh. Ang sabi ko, pasensya na, may favor lang talaga. Favor sa mga lalaki pa? Hindi, may favor lang talaga sa Diyos. Pero Bishop, personal, ano po, ito ko. serious. Kasi si Hosea, grabe yung napaka-unconditional love na meron siya Oo. sa asawa niya. Ako po, sa personal kong buhay, Opo, may personal love life. Love life po yan, love life. ako, ilang beses siyang ano sa akin para magkabalikan kami. Pero bakit po, hindi ko magawa na. Parang masaya na po ako na ito lang ako. Oo. Na nag-isa ako, malaya ako mag-iipon, malaya ako. Christian din po siya? O ano? Christian din po, kaya lang, nung backslide siya, nagkaroon na siya ngayon ng family. Oo. Meron na siyang kinakasama. Oo. So parang sa akin po is, sana kung nag-isa ka, baka sakali. Mm. Kaya lang, nagkaroon ka ng kinakasama, parang ang hirap sa akin. Pinakawalan niya siya. Kaya po ang tanong ko, Oo. kasalanan po ba ako sa ating Panginoon? Kasi parang, ano po ba ako? Oo. Matigas ang puso? baka Hindi sa nagpatawad, kanya? parang gano'n na po. Pero ang tanong lang dyan, sister. Kung pinatawad mo ba sa babae niya? Oo. May asawa na nga. At talagang Ano kaya ba doon? magkaibigan Kung nga po pinatawad mo kami na pati siya? nung kinakasama niya eh. May anak na rin siya ron. May pamilya na talaga siya ron na ano. Kaya parang sa akin Oo. po ngayon, parang napapakita Ano ko po yun? kayo lahat tsaka dito. Pero kasal po kayo nung una. Kasal kayo. Kasal po talaga kami. Kayo, oo. Oo. Basta hindi So ngayon sa pangalawa niya, hindi siya pwede basta magpakasal. Wala ka nang galit Hindi sa po. kanya, pinatawad mo na siya. Oo, Pero, oo. Depende Bishop kung totoo yung kasal nila. Hindi. Pagkakasal yun, malamang totoo yun. Hindi, meron. Hindi. Oo nga, totoo na sinabi mo. Kasal na hindi Meron peke nagpapasok. talaga. Oo, meron peke. Yung Meron una hindi po, nakapasok. pwede. Oo. Tingnan po sa ano. Kita wala nyo? po Chinek nyo? record. Then, tsaka lang po kami nagpakasal nung dalawa na yung anak namin. Oh, kita nyo? Di ba mali? Sabi ka na nga. Ngayon, Ngayon, yun Unang- yung nakita niyang grounds. Kaya maraming mga tao ayaw magpakasal kasi nga, hindi nga sila seryoso sa kasama nila. Iba naman, yun minsan nakita, kasi may ano na akong kilala rin pastor, ay bishop, Mm. yung nag-check sila ng license sila, meron sila, hindi pala nakapasok. Opo, wala po. Ngayon, di inaayos nila. Oo. Parang kinalimutan na hindi ayusin. Oo. Yun yung naging grounds na yung lalaki. Pero wala kang habol yung babae, dahil nakita nila. Hindi, pero yung lalaki, Wala hindi kayo. nila Wala ka. sinasabi. Oo. Pati mga mamanahin mo, wala kang ano roon. Kaya dapat talaga, makita talaga na... May pastor po kaming ganyan. Tatlo anak nila, naghiwalay. Tapos nalaman niya, yung kasal nila, hindi pala nakapasok Hindi sa na ano. ipasok sa... Kaya nga- Sa Amerika na yung asawa niya. Oo. Tapos nagpakasal po ulit yung pastor. Oo. Sa, Okay lang. Legal na ngayon na ano. sa Batan. Bata ba? Di ba? Kasi, di ba natanong Wala ko po kung ba siyang ano ron? Wala pong... Ano legal speaking Oo, legally wala, speaking. Wala, wala. Oo. Wala. Wala na kasi hindi naman naipasok yun eh. Oo, walang Oo. walang covenant Sa na papel nangyari. sa papel sa papel. Bishop, Hindi sa harap, nila kasal. paano sa harapan ng Panginoon? Oo, yung kinasal sila. Nagsimpahan sila. Oo. Basbas lang yun. Basbas Basbas ang na ano. tawag doon. Nabasbasan Sa sila. batas, hindi sila... Pero sa batas, hindi sila legal. Hindi legal na Basbas ang mag-asawa. tawag. Parang basbas na lang Oo. nangyari. Pero Basbas sa lang ang Diyos- nangyari. Pero sa Diyos, Bishop, may illegal ba sila nun? Kumbaga kasi parang ano yun. Saan? Halimbawa, Harapan na. sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. Legal sila. Oy, nabasbasan eh. Sa harapan ng Diyos. Sa batas, hindi nila Sa batas hindi sila legal kasi walang papel. Basta kasi ang ano dito dokumento ang ano eh, papel yun eh. Sa batas, wala siya magkakasala. Wala. Magkasama sa Oo.
Pero sa Diyos, may magkakasama Meron. siya. Oo, may ganun. Ako, Bishop. Yes. Kasi Oh, ikaw, love story mo rin yan. ang aking asawa, Ha? Oo. may asawa ng iba. Wala akong idea dyan. Ngayon ko lang nalaman. No? Sige, tuloy mo lang. Kasi sabi niya, ang aking asawa, kaya nag-asawa kasi ng babae daw ako. Ah. Pero nung time na yun, backslider ako, totoo nga. Oh, totoo pa. Sige, tuloy mo. Totoo pala eh. Salamat para patawarin ka. Totoo pala eh. Patawad ka na namin. Sige. Kaya nung time na yun, sabi niya, total, nag-asawa ka ng ibang Ah. babae, malalalaki rin ako. Gumanti, lintik lang walang ganti, sabi niya. Ah. Tapos nag-asawa na siya. May anak kayo. Kaya kami, teacher na nga eh. Oo. Ngayon, hindi pa kami nagpapatawad kasi hindi pa kami nagkikita. Pero pinatawad ko na siya. Pinatawad Dapat mag-usap kayo. May pagpapatawad na ganun eh, di ba tayo? Alam ko yung anak Hindi ko, wala. Oo, hindi, pinatawad niya na. sabi ng anak ko, ay ng asawa ko, patay ng Papa Joey mo, nakausap ko yung anak ko. Oo. Nag-chat kami sa cellphone, anak, buhay pa ako. Sobrang dami. Nakipagkita sa'yo anak mo. Nagkita na Sabi kayo. ko, pag ikasal siya, puntahan na lang ako sa lola niya. Buhay pa naman lola niya. Yung Papa mo Joey sa Pisport. Nasa Tala Estate siya. Hinahanap ko. Nag-asawa yung asawa mo. Nag-asawa. Nag-asawa na, si Tate Rom niya. Matanda na. Nakasal. Hindi pa sila, wala pa silang anak. Hindi nakasal. Hindi sila Kasi pwedeng mag-file siya ng assumptions of death. Oo, ganun. Tapos yung anak ko, Yun na nga. Kaya kayo sinabi assumptions of death yun. Dideklara patay ka talaga. Oo. sabi yung anak ko, Assumptions of death. kausap ko yung anak ko, sabi ko, anak, buhay pa ang Papa Joey mo, pinatay lang ako ng mama mo. Oo nga, assumptions of death. Nag-asawa ka ng baba pa, wala pa akong asawa, nag-aaral nga akong Bible school eh. Oo. Sige. Tapos pinatay nung asawa ko yung cellphone, hindi ko lang makachat ang anak ko. Anak, sabi ko pupuntahan kita dyan sa Tala Estate, hanapin ko kayo sa subdivision. Pinuntahan ko, hinanap-hanap ko, nahihilo lang ako nakahanap, matagpuan. Ano tayo? Unconditional forgiveness. Unconditional forgiveness. So yung Tala Estate. Unconditional forgiveness. Yung parang hindi mo sasabihin sa kanya na ano. Oo. Tala Estate. Nasa, kasi Dikdik. pinatawad mo na on your own. Yung on your own lang. Tungkok. Oo. Doon sa Condition Malaria. na- Tala Estate, Malaria. Yung papuntang tungkok, dikdik. Sa dulo ng Caloocan, boundary ng Bulacan. Hinahanap ko doon, hindi ko makita. Patanong-tanong ko sa mga tindahan. Ang matindi niya, nung natanungan mo, yun na pala yun. Wala dito, doon yata. In-ignore. Sabi ko nga, buti nga, na-ordin ako ni Bishop eh. Parang nagkamali pa yata ng ordinahan ko. May sabit ako sa pamilya, pero hindi naman ako nagkasawa. Dapat pala, bago kayo inordin. hindi ka- Bago kayo inordin. Kaya pala- Nag-confess muna po kayo. Oo nga, hindi ka nag-confess, ngayon ka lang nag-confess eh. Pag-usapan kasi kayo sa Kasi yung forgiveness naman kasi po. Huli man daw at magaling. Oh, confess pa rin. di ba? Patay yung kasama ko, si Pastor Agustin. Kaya si Pastor Agustin, Pero si Pastor Agustin, andiyan asawa niya eh, di ba? Oo. buong Baka, pamilya, walang masakit. baka Eh, si ikaw lang Pastor pala walang Agustin ang kasama sumalo ng sayo. First Timothy 3:5, family ministry ko magsaka. Unconditional forgiveness naman. Basta nahingi mo Kaya lang. napainom na tuloy ako ng kape. So pwede ba yan? Pwede yun yung, kasi merong unconditional love, di ba? Mamahalin kita kahit hindi mo ako mahal. That is unconditional love, ano? Eh yung sinasabi ni Samuel na unconditional forgiveness. Bishop, yung... Pwede ba yun? Kasi Paano kaya wala niya- yata ang conditional love na mamahalin kita kahit di mo ako mahal? Oo, unconditional love yun eh. Ang pag-ibig kasi two-way lagi eh. Oo. Oh, hindi, kaya nga uncondition eh, walang condition eh. Unconditional na pag ginamit ng Kasi sasabi. ang nangyari kasi, sa panahon ni Hosea, nagkasundo sila, nagmahalan sila eh. Tama? Oh, Ang pero- problema lang dito, medyo pa sabihin natin na parang lumabas yung pagiging maging harlot siguro itong isa, talagang Baka may kumain ng gabi, no? kaya ginawa Pati. niya, at kami yung asawa niya, dahil buwabalik naman sa kanya, kaya ko ito nagawa, ganito eh, mahal talaga. O, sige. Kasi ikaw, naumpisahan mo eh. Parang siya, parang tuway talaga ang love eh. Oo. Yun ang ang- Ay, ito nga, pag-ibig ito, one-sided eh. Kaya nga, one-sided eh. Ang Diyos lang ang nagmamahal. Si Hosea lang ang nagmamahal.
No? Kasi Di ba kung, mahal pero- siya ang asawa niya, kaya lang talagang Oh. ugali siguro yun. Kaya lang, Hindi ka na mahal, hindi ka na may konting, siguro may konti rin kahit pa paano, pero mas mahal yung iba. Bumabalik. Hindi kaya ako mabalik pa rin. natin yung love. Mm. 1 Corinthians 13, malayo. Oo. Oo. Yun nga, yung unconditional forgiveness. Tama lang din siya pala Jose. Kasi pagbalik, tatanggap niya eh. Tama lang yun. Parang tayo, punta tayo sa Panginoon. Kinikilala tayo eh. Kahit na gano'n ka. Di ba, sabi nga, merong mga nag-aaway, sabi, pag umalis ka dito sa bahay na ito, hindi kita hahanapin. Bahala ka sa buhay mo. Pag bumalik ka, tatanggapin kita. Ay, hindi. Ay, kaso nga, bumalik ba si Kusa ba bumalik si Gomer? Hindi, lagi siya sinusunod. Di ba? Oo, lagi sumbong. Puntahan mo. Ano lang yan, Bishop. Oh. Parang nasanay lang siya. Tal, mahal mo naman ako at mahal kita, gagawin ko to. Tal, lalaki ko rin. Sana maganda Ganun. Paano ko yung binalik yung asawa yun. tapos may sakit na binalik sa tunay? Oo nga, no? Kaya, Marami nang Marami mga ganyan. Siya yung nakinabang ng nagtatrabaho lahat sa Marami kanya. nang- Tapos nung wala na, Pero wala sa nang sa kinabang. tao, maliban siguro kay Rosea, no? Mahirap nangyari kasi hininang ako sa kasal eh. Bata pa man, iniwanan siya. Kumuha ibang babae sa Saudi, tapos nung umuwi ang babae dito sa Saudi, doon siya nagpupunta, hindi sa asawa na niya asawa. Oo. Nung matanda na, nagkasakit na, bumalik sa asawa. Oo. Minsan nakita ko, tinanggap naman. Pero minsan nakita ko, pag may parang, ay hindi siguro yung babae, pinipitsirahan yung lalaki. Yun na, consequence na yun. Kasi siloso pa eh. Lalaki siloso pa. Sila nga gumawa ng no? Oo, siloso pa siya. Kaya siguro, talagang pinitsuran mo. Pinitsura. Tinulak sa pinto. Ganun talaga mangyayari. Yung babae. Oo. Sowing and reaping lang yun. Pwede nanggap niya. Kita nyo, no? Halimbawa, tingnan nyo yun. Pagka, halimbawa, mag-asawa kayo, sasama kayo, tapos may mga anak kayo, nagloko yung isa. Kanino yung favor ng mga anak? Sa inapi. Kahit lalaki yan o babae yan. Tama hindi siya. Di ba? Tama ba? Di ba? sa mga anak ko po, Yung ano sa'yo, yung sandal sa'yo ng mga anak mo, yung comfort ng mga anak mo na sa'yo. At galit sila doon sa kabila. Yung kamali. Di ba? Kahit magbalik loob pa yan. Kahit, alam mo, bumalik nagbalik. Yan. Haharapin mo ang consequence niyan. Tanggapin mo yung katotohanan ng consequence niyan. Pagbabalik mo, pakiramdaman mo kung paano kayo tatrato ng mga anak mo na, di ba? Totoo yun. May consequence yun siya. Parang biyan Ha? ko eh. May consequence yun. Pero Lagi nagloko yung ano ko. Pastor, Pa-ording eh. Huwag ka magalala. Nagulat tuloy si Pastor Bishop Joey. eh. Kaya kita mo. Yan, ah. Hindi may na, sinabi na, siguro sinabi ng asawa mo, Nagtapot ako ng totoo. sinabi siguro ng asawa mo, huwag mo nakakausapin yan walang kwenta tatay. Hindi kaya ganun. Walang kwenta lalaki yan. Yung mga ganun. Wala akong sawa. Wala naman sa Yung biyanan, yung Wala biyanan na ako ko, nililigawan, mag-aasawa pa. Sabi ko si Ron, Wala akong girlfriend. sabi ko si Kaya Ron, na. nagloko. May isang May tatlong asawa. anak. Ang Ano nga lang, ang mahirap sa kanya, siya yung ang nag-push. tunay na asawa. Nagawin ng asawa niya yun sa kanya. Hindi. Hindi. Halimbawa, lagay natin sa kalalagayan ngayon, Pastor. Kung makakita siya na... Tulad niya ako ngayon. Hindi, di ba? Hindi ngayon, halimbawa, kung makakita ka ng iibigin mo at iibigin ka, Oo. kung pwede pa ba siya mag-asawa ngayon? Ngayon, hindi kasal kami. Pero, Hindi, pwede. hatulan ko siya. Bisa mahatulan ko to. Pareho ba kayo Ikaw nga. Oo. Sa Jewish Lord kami kinasal, Jewish Alive. Dati siya ng Jewish Lord. Sabi niya Yeah, sila kapag pangangalo niya, pwede nang ihiwalay. Ay, siya na nalo niya. Siya na Hindi una. na una ako. Siya na una. Hindi, yun na nga eh. Oh. Basta pangangalo niya ang dahilan ng babae, ano man dahilan niya, gumanti ka whatsoever. Dahil siya nga Basta unang na- nag-ano eh. Yun nga sabi ko nga eh. Gumanti man ang babae. Pagawayan pa. Lalaki to eh. Ayan ano sa lalaki. Hindi, ayun na. Ito na Favor kami. Pasensya na kayo. Pero, Pastor, hindi maganda communications na ngayon. Hindi. Pinatayan nga siya. Pero yung nakausap ko yung anak ko, nung time nakausap ko na yung anak ko, pinatay ng asawa ko yung cellphone.
Ayaw talaga ipakilala sa akin. Yun Pastor, Yun ang una niyang gawin. yan ang i-workout mo na ako humingi ng tawad hindi para Nakipagbalikan. sa'yo. Oo. Pero Ano na lang wala ka gawin namang mo? galit sa asawa mo. Hanapin mo. Kahit pinatay niya ako sa anak ko. Wala akong galit sa kanya. Hindi kasi ano yun, initial emotions yan eh. Babae yan eh. So, siyempre, intindihin mo Kaya yan. mo. Una't higit sa lahat, ikaw Pero yung ano man ang nagkamali. maging dahilan, gumanti man siya whatsoever emotion siya nagawa niya, nagkasala pa rin siya ng pangalo niya. Yun. Hindi yun na dahil sa'yo. Ano, babalik naman ta kay Adan. Sabi ko, babae kasi. Huwag natin. Matthew chapter 19, verse 6. Tingnan natin. Matthew. Pero Bishop, kung yan ang bibigyan natin Ito, ng combination, pwede pa siya mag-asawa? Mike yun. Yun nga, yun ang tanong ko nga kanina. Ayan nga. Siyempre, ano Oh, yun? dito, Mike isa-isayin yun. natin. 19, 19, verse 6. verse 6. Pwede pa siya Tingnan natin. Hindi na sila I-resolvehan dalawa. natin yung sitwasyon ni Pastor Joey. Sige. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Sa mga bitak ko. Tuloy. Naghiwalay yung iisa eh, no? Tinanong siya ng mga Pariseo. So, Tuloy daw. kaya ito, no? Sabi niya, so they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Tingnan niyo yung talata, ah. 7. What therefore, ito kasi may ibang mga may theologian na ano eh, nagbigay na ito. God has joined together, let no man separate. So, ang pinagsama ng Diyos, Ay, hindi pwede. hindi Pwede mapaghihiwalay ng ng tao. The words tato. Di ba, no? Ngayon, bakit kayo naghiwalay? Yan. Ako po muna ba ang unang sagot? Bakit kayo naghiwalay? Ibig ba sabihin, hindi kayo pinagsama ng Diyos? Naghiwalay. Opo. Ako? Oo. Una nga. Ano? Kaya nga eh. Let no man separate, hindi rin pwede mapaghiwalay eh. Wala akong trabaho ng pag-structure, minsan construction. At nasa hot seat ka ngayon. Dati, worker, delivery truck ng kuha ko Consequences yan. Sa construction kuya ko. Tapos nawalan ako ng trabaho na. Pinakahuli ko, yung truck delivery man ng glass aluminum supply sa Malabon. King glass. Ami siya, tato lang ko na lang. Hindi, ito muna. Tingnan nyo muna. Anong rason? Merong- Parang hindi-establish ang financial ko. So, hindi ka na-establish na kukuha ka pa ng ano? Nagbabae ka, ano? Oo, hindi na ma-establish. Hindi yata establish yung finances, hindi yata establish yung relationship. Eh, bakit? Yun, ganun O yung na. babae naman ng yung babae naman humabol sa kanya. O ganda ng laki pa na niya, no? Hindi kasi, di ba, hindi na-establish yung trabaho niya. Kaya yung relationship nila, kumbaga, hindi na maayos. Kaya minsan maghahanap ka na ng ibang love sa iba. Ay, hindi ako nagagap. Lumapit sa akin. Wala na matindi, no? Palay na. Kasalanan ng babae. Tatlo lang sila. Tatlo lang sila. Ano tayo na yun? Bakit mo po may kaling lumimot sa Diyos na lang. Ang tao'y Ang tao'y marupok, kay daling... Kay daling Lumba ang kanta niya. Isang tuloy mo, Bishop. O, talaga. Salita. Dati ko natutunan yan. Kasi nga, dito yung logic dito, ayon sa ibang nag-ano ito, sabi rito, pagka kayo, yung tao, yung magpagsasama ng ano, hindi raw pwede ito mapaghiwalay eh. Pero pagka raw naghiwalay, ibig sabihin, hindi talaga sila pinagsama ng Diyos. Ayun na, sabi nung nagbibigay ng bigay na kahulugan, inano ko lang, kung kayo talaga ang pinagsama ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi kayo mapapaghiwalay kahit sino man. Ay, tama. Kahit sino man dumating sa inyong lalaki, babae yan. Kasi kayo pa din. Kayo eh, pinagsama kayo ng Diyos eh. Bishop, At dahil dahil naghiwalay kayo, hindi kayo pinagsama ng Diyos. ang logic nila, sabi nila, hindi kayo pinagsama ng Diyos. Kasal lang kayo sa papel. Gusto lang nung lalaki na yun na mag-asawa. Hindi, yun kasal lang kayo sa papel. Hindi pa rin. Oo, kasal lang kami sa kapit. Tingnan niya, merong hindi kasal sa papel. Pero nagsama ng mata. Pero Hindi naghiwalay. hindi naghihiwalay hanggang ngayon.
Live-in partner. O, tingnan nyo. Sino doon ang tunay na pinagsama ng Diyos? Bishop. Yung may papel o yung walang papel? Pero konti Bishop. Sige, Kasi yung pagkakasawa sinasabi, kinakasal talaga. Pero may mga tao kasi hindi na ikasal, nagsama eh. Di ba? Oh, ayan, nagsama na Pero nga. hindi For so naman many sila- years. hindi naman sila- Hanggang tumanda. Hindi naman sila nagkaroon ng kasulatan na Oo. kasal sila, di ba? So, doon siguro sa Oo. parte ng Bishop. Sino doon ang pinagsama ng Diyos? Hindi ko man pinagsama. Hindi kinasal eh. Di ba? Yung naghiwalay na may papel o yung walang papel na hindi naghihiwalay Hanggang pagtanda. hanggang pagtanda. Bakit Sino yung doon? Bishop? Meron kasi Saksam ano, niya, parang Di ba? Sabi nga kayo na, Gusto di ba? Oh. Gusto lang Bas-bas lang eh, di ba? Oh. Iba Eh, yung God's binigyan will ng talaga katwiran nabibigay para sa'yo. yung mga Pero kanilang Bishop pagsusunod. siguro, ano, Yan, medyo, Yan. medyo parang ano yan, medyo parang sabi natin, siguro parang sa 10, parang may 3 ganyan. Pero ang talagang, ano talaga dyan is, ikasal ka, yun talaga. Pero siyempre, pinakamaganda. Halimbawa, nagsasama nga kayo for so many years, hindi kayo kasal, magpakasal kayo para lalong tumibay. Tama. Ay, yung iba naman ha, may pastor naman na hindi niya ikinakasal. Yung mga nagsama ng matagal. Bakit? Kasi nga, matagal daw na nangalo niya eh. Matagal na Di ba? Matagal na nagsiping na walang kasal. Kailangan bago ka humantong sa pag-aasawa o yung sexual relationship, kasal muna. Yun naman yun ang katwiran, ha. Oh. Siya naman siyang judgmental. Mga legalistic po, may mga legalistic na mga ano. Oo. Di ba basta may mga ganyan na hindi nagkakasal ng ano ng ano na yung live-in partner. Meron. Hindi meron ganyan. Pero ako, meron- na ikatulad na kwento nga, di ba, Bishop Dave? Ako, pag na-settle naman both side, binabasbasan siya. Settle muna natin kay Bishop. Counseling tayo. ano. Mas kawawa naman sa kapatid, no? Eh, bakit? Parang naman nilipit eh. Ano? Tutuloy ko to. Pati pa to. Verse 7. Gutom na. Ano sabi ng verse 7? Ano yung Mark? They said to him, "Why then did Moses command to give her a certificate of divorce and send her away?" Oh. Di ba? Sabi ng mga tao sa kanya, kay Kristo, no? Bakit ipinahintulot ni Moses yung divorce o yung paghihiwalay na may papel, ano? Sabi ni Kristo, He said to them, "Because of your hardness of heart, Moses permitted you to divorce your wives, but from the beginning, it has not been this way." Oh. Verse 9. "And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality, and marries another woman, commits adultery." O, tingnan niyo yung verse 9. Ano sabi ng verse 9? Sabi ng verse 9, ito siya sabi ko sa inyo, sino ang lalaki magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung asawa niya ay nangangalo niya at mag-asawa ng iba ay nagkakasala. Ano ibig ng sabihin po? pangangalo niya. Sino man daw, di ba? Na dinivorce o hiniwalayan ang kanyang asawa, maliban. No? Maliban. Merong exemption. Except for immorality. So, ano ibig sabihin ng talata? So, Ipinapahintulot ba ng talata siyam na hiwalayan mo ang asawa mo, i-divorce mo ang asawa mo kapag nangalo niya? Pero may sinabi except Di ba? Oo, di ba? Pagka dinivorce mo ang asawa mo at hindi na pangangalo niya ang kaso, mag-asawa ka uli, nangangalo niya ka. Sablay ka dyan. May kaso kang adultery. Pero kung asawa mo na hiniwalayan mo, ang kaso niya, pangangalo niya, at mag-asawa ka naman sa iba, hindi, ibig sabihin na sabi dito, hindi ka nagkasala ng pangangalo niya. Kasi nangalo niya siya eh. Tama ba? nahirap ba ito? Pero meron sa chapter 7 na ng 1 Corinthians, kung ano sitwasyon mo ngayon, kung ano kalalagayan yon, at manatili ka na lang dyan. Pero Malaya ka. Solbahin natin to. Oo. Solbahin natin to. Nakatakot na yung Bible sa mukha eh. Oh. Bakit ito, Bishop, kung yung mga Hindi, hiwalay ano pagkakaintindi niyo sa talatang siyam? Kailangan bigyan natin yan tamang interpretasyon, yung talatang siyam.
inaalaw ba na i-divorce ang asawa kapag ka nangalo niya? Opo, di ba? Yes po. Inaalaw. Mali- Inaalaw. Pangalawang tanong, inaalaw ba na yung asawa mong dinivorce, Tatandaan ko. pwede ka mag-asawa uli? Yes or no? Yes. No? Yun ang Yes, usapan di ba? dito. Pwede, Yun ang Bishop. usapan. Oo. Pwede. Kasi ito kasi... Pero kung hindi pangangalo niya ang kaso, hindi mo pwedeng i-divorce. Bishop, dito kasi lumalagay na yung hiniwalay mong babae, ay yung hiniwalay na asawa, ang sino ang mag-aasawa sa kanya, binata man o hindi, Oo. binata man siya, magkakasala siya. Oo. At kung ikaw naman halimbawa yung lalaki, at kung kunin mo dito hiniwalayan, magkakasala ka pa rin. Kasi kung titignan natin, Bishop, ayun sa ating pag-aaral kasi, ano ba ang ano ng araw? Ano ba yung, napunta tayo sa tagal na hermeneutics natin? Ano ba yung kasi sa ano ng araw? Lalagay tayo sa panahon nila. Sinasabi ng Oo. context. Sa panahon kasi ng Bishop, ang babae talaga, kapag gumawa ng kasalanan ng halo niya talaga, pinapatay talaga yan. Yung kahit yung mga sumasama sa mga Diyos sa mga tao. Pero ang lalaki, kapag gumawa, hindi napaparusahan eh. Walang parusa eh. Kasi doon, basta dalaga lang kukunin mo, hindi ka pwedeng patayin. Pero kung ikaw lalaki ka, kumuha ka din ng may asawa, ay sigurado dumaan, papatayin ka talaga. Oo. Yan ang ugali ng mga Muslim. Nakuha na sa Old Testament yan. Ganoon din ang Israel. So ibig sabihin, kaya kasi David, dumami asawa, kasi mga dalaga yung kinuha. O bakit si David nagkasala kay Bathsheba? Kasi si Bathsheba may asawa. Oo. Para maging legal sana, hindi man nailihim sa Diyos, pinapatay niya yung isa para makuha niya to. Kasi balo na nga naman, pwede niyang kunin. O pwede niyang pakasalan. O so ibig sabihin, ganun din yung panahon na yan, panahon Jesus Christ, na hindi ka pwede pag-iwalay ng tao. Ginasal kayo. Pero kung pangangalo niya ang kaso, pwede iniwalay. At ang sino man mag-asawa, sabi ron, doon sa babae na yan, nagkakasala. Oo. Yun ang ano dun eh. Yun ang... kaya kung lalaki ka, hiniwalay ng asawa, dahil sa pangangalo niya, Pwede mo, yun na, di ba sinasabi na nga, talatang siyam eh. Yun naman yung sinasabi ni ano. Yun naman yung inuulit mo lang eh. Yun. Tama. Pinapahapon. Tama yun. Paano ako? Yun na nga eh. Umahaba lang. Sige. Pinapalot. Sige ba? Sabi ni Pastor, na-tempt din naman siya. Oo. Paano po yun? Katulad nga, o yan, oo. Yun nga, babalik ko nga yung tanong ko kanina. Halimbawa, nakakakita ulit ito ng titibok ko yung puso niya. Kung magkaroon na. Oh, mag-asawa ka. Hindi, tumibok ko yung puso mo, nakakita at minahal ka rin. Sagot kita kay Lord. Hindi. O si, Hindi, siya yung nagawa. Siya yung nagawa, basta hindi siya pwede. siya yung unang gumawa. Parang gano'n kasi sa kaso Asawa siya yung niyang babae, unang... pwede mag-asawa. Parang naprovoke na lang yung asawa niya para iwanan siya o mag-asawa ng iba. Dumating kayo sa buhay nila, yung sabi natin parang trials of temptation, di ba? So, ibig sabihin, ano man ang nagawa niya, kung babae ka, dapat hindi mo itong ginawa. Pwede kang umiwalay kung ayaw, pwede ka hindi ka gumanti. Gumanti, nagkasala ng pangalan ng babae. Hindi kasi nahalo niya na yung babae. Oo. Pwede So mag-asawa. pwede siya mag-asawa. Hindi siya magkasawa. Ano na eh? Oo nga eh, ano na eh. Dapat kasi, ito ha. Halimbawa, Hindi naman siya nagpatuloy. kung talagang ino-honor ng Pastor Joey, kung talagang ino-honor yung kasal ng asawa mo, hindi siya mag-aasawa ng iba. Hahantayin ka. O kaya hahakbang siya ng reconciliation sa iyo. Oo. Di ba? Hahakbang siya ng may ginawa bang reconciliation? O wala na. Basta tinakbil ka na. Pinatay na nga din siya. Pinatay na nga ngayon eh. Di ba? Patay na daw eh. Di ba? Alam ko, kinakausap ko. Yung galit ng asawa niya, andun pa din. So, Sabihin mo na- another scenario. Iba ng kaso. Kwento mo na lang sa amin pagka tumibik uli ang puso mo at ano. Pero hindi naman na eh, no? Pag-pray mo, pag-pray mo. So yun lang. Sa FB. Yan na lang ang may papayo ko, Pastor. Kung maaari sana, ma-reconcile mo siya. Hindi in a sense na balikan mo siya. Oo. Ayaw niya nga sa iyo, pero Hanapin mo. magpatawaran. And then, Yun. Yun magkano na. kayo sa Tama kanilang yun. buhay, Good advice. maganda na po yun. Oo.
Para Ikaw hindi na ba na kailangan para Condition. maging Oo. kasi parang yung ministry. Baka may naghihintay maging na malinis humingi na. ng tawad ka. Mag ano kayo, release, no? Sabihin pa, please release me, let me go na, di ba? Lamig ka na. Lisa, ano ba siya? Babagsak ko sa Kasi natin yung Biblia na kung nalalaman ng kapatid mayroong laban sa'yo, iwan mo ng lahi mo at maging pagkasundo ka. Kasi Oo. hindi galing siya Oo, sa eh, ganun nga. Oo, Ibig sabihin pala, Oo. ibig pala sabihin, Pastor, best friend na lang tayo, yung mga gano'n, no? Di ba? consequences na nangyayari ngayon sa buhay mo kasi meron kayong unsettled issues. Kaya whatever you offer, sabi niya, ginamit niya yung word ni Lord it will not granted because someone hurts. Oo, pag Hindi yun. naman tinapil ni Lord. Makipag ano, hanapin mo. Alam mo si Hosea na mahal ng Panginoon. I will heal their backslider. Kaya ka nandito ngayon, nag-aral ka, nabuksan ka. Well, nahagip lang yung istorya ng buhay niyo pero hindi po katulad ng kayo sa yung buhay niyo. Hindi po. Pero dapat sinundo niya Hindi, eh. pero tama na. Sinusundo ko nga, hindi ko tagpuan. Hinahanap. Ganun lang po, Pastor, para yung Para hindi magbalikan. yung ministry ninyo maging Personal, blessings oo. po. Kasi Magpapaspas ka na sa kanya. Kasi, Ganun. babalik din sa kanya, ano, bakit? Kasi, nangalo niya na. Tapos babalikan niya ulit. Magkakasala naman ulit siya. Kasala naman ako. Oo. Kaya settlement na lang, Pastor. Kaya kawawa talaga babae, hindi na kayo. Ang favor nasa amin. Kaya nga po nagkaroon ng ng women's desk Hindi ako pagkakas. Oh. Sige, tuloy natin. Pastora, sa inyo, Pastora, ano yung sinasabi niyo po? Kanya naman, May binabanggit po sa Bishop kanina. Sitwasyon naman. Hindi, okay Ah, sige na po. po kasi kay Pastor po yun. Pero sa akin naman po kasi, nasettle na namin lahat. Okay. Pati sa mga anak ko, Oo. sa Good sir. pamilya niya, Tama, tama pamilya yun. namin. Oo. So naging maayos naman po lahat. At sinabihan ko pa nga po siya na, bakit hindi mo gawin, mag-isa ka na lang para din hindi ka rin nagkakasala sa Okay. batas ng Panginoon. Kaya lang ang sagot niya sa akin, paano naman yung pangangailangan ko? So, Oo. doon po, sinabihan ko na siya, accountability mo na yun. Basta ang Oo. mahalaga, sinabihan kita na ganito ang nararapat. Kasi talaga pong sinubukan ko na buuin kami. Oo. Kaya lang po, ang isang ano ko doon is, kung talagang gusto mong mabuo tayo, sana naghintay ka ng tamang panahon. Sana nagtiis ka man lang muna. Kaya lang po, 10 years na sila nung pinakasama niya. At balo naman yung babae. Masakit Kinausap ko naman din Mm. na hindi ko siya mabibigyan ng kalayaan dahil mahal ang annulment. Pero kung may panggastos kayo, pwede naman natin pagtulungan, sabi ko ganyan. So, ano naman po, pati mga anak ko, sinabi ko sa kanila na sinubukan ko. Kaya lang, wala, hindi ko Pero alam, ano, wala na talaga. May mga hidden May- pwedeng gawin kaso nga lang mga mali. Mga Oo. mali. Illegal. Kaya ano, Alala ko Hindi na. Dennis namin ni Mrs. After 5 years, kumuha siya ng ano sa PSA. Naku, no records. Oh, Kinabahan. God. Kinabahan ako, no records, patay. May plano pa rin siya mag-upload ng lihim. Patay tayo nito, isipin ko. No records. Kaya nga pag kami po nagkakasal, Delay lang. yung papel, kami nagpapasok. Oo, for sure. Ngayon, kung halimbawa, Oo, baka ano. talagang close naman ni pastor yung kinasal niya at mapagkakatiwalaan, kahit sila pwede mong ibigay. Pero pag alam mong alanganin ka, hindi po yung kinasal ang nagpapasok nun, kami pong Dapat nagkasal. talaga kayo magpapakita. Pero ngayon, okay na yun, naipasok ko. kasi po yung sa Late namin, register. Opo, pastor po yun. Sa church po kayo kinasal? Parang namin Opo, sa sa church na rin isang po. bishop din yung nagkasal sa Baka sa amin. dami ng lugar. Tapos po, Member kayo ng bishop? Member po kayo ng bishop? hindi po. O pwedeng maging grounds yun. Kakilala lang po siya ng tiyahin namin. Pwede yun kasi yung seminar namin. Kailangan sabi, kasi pag mag-ikakasal. Isa member eh. Member. Pag hindi member, pwede yung maging ground para kayo ay mag-anal. Opo. Mas Tapos, mataas nga daw yun eh. Na-found out ko lang po noon, nung dalawa na yung anak namin, nung chinek ko na sa NSO pa dati, wala akong record. So ako po bilang Kristiyano nga, sabi ko dun sa husband ko na, kung pala tayong kasal, kailangan tayo magpakasal kasi magkakasal na tayo sa Diyos, nagsasama tayo ng ganito. Fornication pa rin yan. Opo. So yun po, nagpakasal kami noon. Tapos yun nga ang nangyari, nag-abroad lang ako, nawala lang ako ng ilang naku, sobra na yung nangyari sa kanya. So, hanggang nga po sa dumating na nag-drugs na siya.
Nagshampoo na siya, nagsasabong na siya. Hindi So, wala yan talaga. sobra na po yung yung sakit ng kalooban. Kahit ako, Yung simulang nalaman niya po yun, di ba? Yung simulang niya nalaman na hindi pala nakanin sa kanya. Opo, pero naayos po namin. Ako ba? Kasabihin sila eh. Opo, ako pa po nag-post na magpakasal kami sa City Hall ng Caloocan. Para lang kami maging... West na lang po. So, nung nangyari po yun, ay West pala, hindi naman. siguro part po yun ng consequences Hindi na nagpakasal sila. nagsama kami Sa West pala. nagpaspasan sa tama. Oo. Kaya isa rin po ito sa natutunan ko. Tapos hindi May nakapasok. accountability din yung mga nagkakasal. Oo. Para yung blessing, makuha din sana natin. Pastoral counseling. Opo, hindi namin nakuha yung blessing dahil sa una pa lang, mali na. Hindi na ipinasok yung papel doon po sa NSO. Bali, kasi ganito, lalo halimbawa, nagpakasal halimbawa, kunyari si Pastor Frederick, kung paano na ikakasal siya. Tapos nakita niya yung nagkasal sa kanya na medyo, syempre medyo may edad na rin, kailangan marunong siya mag-follow up. Pastor, yung papel na ipasok na po ba? Kung busy po kayo, kami na lang po kung pagkakatiwalaan niyo po. Ang nangyari kasi na left behind siya. Left behind nga po. Ano kasi, yung 4 na copy po yan. Yung isa sa PSA, yung isa po sa City Hall. Para ipasok. O yung isa sa ikinasal at saka isa sa Sa nagkasal. record. Kaya lahat may copy. May copy. Kaya kahit na halimbawa ang nagpasok yung nagkasal, hihingin ng solemnizing officer yung copy niya. For sure na ipinasok niya. May receiving copy na Oo, doon sa ganun loob. yun. So parang ang nangyari po kasi yung tsahin ko na nag-asikaso. Yun nga. Anal na kayo. Meron akong hinawakang kaso sa Lupon. Kasi mahal na yung anal niya. Kasi ang problema, matanda na. So, yung mana, ang minaano. Yun ang mahirap doon. 3 nagkiklaim na asawa. At ang 3 nagkiklaim na asawa na ito, pare-parehong kasal. Ano yun? Polygamous yun. Pare-parehong Kaya kasal. nga, Pastor, nagkaroon ng tinatawag Kaya- na Senomar. Yun nga, kaya pumasok inaipasok yung Senomar. Kasi nung dati, pwede ka magpakasal ng magpakasal. Oo. Kasi nililinisan ng marriage. Eh ngayon, nagkaroon ng Senomar po. Diba? Kasi search na Yun. pagkakita. Pare-parehong legal yun. Pare-parehong may marriage certificate, merong record. Bishop. O, ang tanong, sino ang may karapatan para magmana ng ari-arian na namatay? Eh parehas kasal lahat yun. Pare-parehong kasal. BG. Nasa una. Nasa una. Ang batas eh. Maghahati-hatian yun. Oo, kaya Fairness. sino ba at saka sino ba yung legal na kasal doon? Yun ang una. Yung pinakauna. Oo, Yung legal. pinakauna. Yung mga anak doon sa pangatlong kasal, ano na yun? May batas naman na. Eh di ba meron pang ang batas ngayon eh. Pag kami anak ka, kahit sa kapit mo, ano yun, pareho sustentado yun. Ano rin yun. Siguro, settlement niya, Pastor, percentage na nilalabas dyan. Hindi, karapat-dapat ng taga. Kaya nga, percentage yan. Bibigyan nila yan. Bibigyan nila yan. Pero siyempre, mas mabibigyan ng prioritize. Yung una. Pero yung kalawa, mabibigyan pa rin po siya, pero hindi katulad ng nasa. Ganun lang po gagawin niya kasi Okay, tuloy natin ito. Hindi na siya matatapos. At saka may siya, sandali siya, pasigit na konti. Kaya kami bilang mga pastor, bago kami magkasal ng isang tao, meron tinatawag na yung counseling, marriage counseling. Ika-counsel natin bakit kayo magpapakasal at bakit nyo nagustuhan. Kasi doon, natitrace namin bilang mga pastor kung ano bang nag-push sa kanila. Dahil kung hindi, at that time, magsasuggest kami at i-counseling sila na maging maayos talaga. Ganun po, may counseling po. Pero naman talaga maayos sa una. Nagmahalan. Kaya lang, maganda kasi ng mga trials kasi. Yun ang nagiging dahilan eh. Wow, nag-abulo ka. Yun, kasi sa counseling kasama yung pastor, sa counseling kasama yung mga nagbagay na pinag-uusapan. Sige, tuloy ko na to. In spite of flagrantly violating God's covenant and indicted by God for their crimes, Israel is still loved unconditionally by God. No? God wants to heal and redeem them. Yun. No, yan ang yan yung unconditional love. No. Nais daw ng Panginoon na pagalingin sila, no? At tubusin sila, no?
Hosea chapter 7 verse 1 and 13. Balikan natin yung Hosea 7 1. When I would heal Israel, the iniquity of Ephraim is uncovered, and the evil deeds of Samaria, for they deal falsely. The thief enters in, bandits raid outside. No? Ito po yung ito yung naging scenario nila. Consequence na ito, di ba? Pagdating ng verse 13, Hosea chapter 7 verse 13, woe to them, for they have strayed from me. Destruction is theirs, for they have rebelled against me. I would redeem them, but they speak lies against me. Tingnan nyo yung no? Tagalog nga po, verse 13 ng Hosea chapter 7. Saba nila, sapagkat sila'y nagsilaya sa akin. Nagsilayas, oh. Kag-iba ay sumasa kanila, sapagkat sila'y nagsilangsang laban sa akin. Bagaman sila'y aking tinubos, gayon may nangagsalita ng kasinungalingan, sila laban sa akin. I would redeem them, but they speak lies against me. Kita mo, kita mo yung relasyon, Talagang no? 7:13. 7:13 ng Hosea. Yun ang karanasan ng Diyos sa mga Israelita. Tapos kaya nga sabi, how can I give you up, Ephraim? I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger has turned away from him. Yan na po yung 11:18, 14:4 ng Hosea. 11:18. Meron ba 11:18? O 8:11? Wala isa. Hanggang 12 lang. Sa 8:11, since Ephraim has multiplied altars for sin, they have become altars of sinning for him. At sa 14:4, yung huling talata, sabi po ng chapter 14 verse 4, I will heal their apostasy. I will love them freely, for my anger has turned away from them. Talagang So, kaya ito po yung chapter 14 ng Hosea, ito yung Israel's future blessing. Kaya merong panawagan, return, O Israel, to the Lord your God. Verse 1, chapter 14, for you have stumbled because of your iniquity. Ano solusyon? Magbalik loob kayo, mga Israelita, sa inyong Diyos. Bakit? Nalugmo kayo, bumagsak kayo, na-stumble kayo. Bakit? Because of your iniquity. Di ba? Verse 2, take words with you and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity and receive us graciously, that we may present the fruit of our lips. May mga advice, Verse 3, Assyria will not save us. No, we will not ride on horses, nor will we say again, our God, to the work of our hands, for in you the orphan finds mercy. I will heal their apostasy. Verse 4, I will love them freely, for my anger has turned away from them. I will be like the dew to Israel. He will blossom like the lily, and he will take root like the cedars of Lebanon. His shoots will sprout, and his beauty will be like the olive tree, and his fragrance like the cedars of Lebanon. Ang ganda ng pangarap ni Lord, Ang ganda ng gusto niyang gawin. Kaya lang, yun nga. Pabigat yung kasalanan nila. Tumalikot talaga sila sa Diyos. Pero nirestore sila. Yun. Nagsampa kasi sila sa ibang Diyos. Mga Diyos-Diyosan. Oo. Pero mabigat na kasalanan. Kaya pinapatalikuran sa kanila yun yung mga iniquity na yun Pero ito pinakamaganda. I-restore sila ni Lord. Pag ni-restore tayo ni Lord, hindi katulad ng restoration sa mundo. Pag ang restoration ko sa mundo, ibabalik ka lang sa dati. Pero ang restoration kay Lord, ibabalik ka niya mas higit pa sa dati. Yan ang restorations. Kaya masarap magpa-restore sa Panginoon. Oo, yun nga Ako, backslider ako. Nakabalik lang ako. Ito lang 2020. Tapos na ordain. Pero basta di ba ang hirap, no? Na-ordain ako itong
24 to 25. Oh, naulid kami ni Pastor Agustin. Naka 3 years anniversary na kami ng September, March 8. Awa ng Diyos, ginagamit naman ang Panginoon. Magsilang ako sa buhay. Nanay ko kasama ko doon sa Facebook. Awa ng Diyos. Kasi ang ano ng mananampalataya, ang paglago po natin, hindi po pa ganon. Pag ganyan po ang paglago natin. Pag bumagsak ka, hindi ang bagsak pa ganon. Ang bagsak pa ganyan. Ngayon pagbabalik ka, hindi ka pupunta rito. Dito ka aakyat. Mas doble, triple ang tinatawag na gravity. Kasi yung dito may gravity yan eh. Kaya pag bumagsak ka dito, ang bagsak pa ganyan. Pag babalik ka, hindi ka pupunta rito. Dito ka pa babalikin ni Lord. Against the gravity. So, Mahirap pero yung restoration is waiting for you. Yung status mo, Pastor Joey, katulad sabi ni Pastor FB kanina, pag may time ka talagang, bigyan mo ng time. Hanapin mo ko talaga. reconciliation, communication properly. Yun ang kailangan mo. No? Pero Pastor, dagdag ko pa, bago mo gawin yon, meron tinatawag na spiritual preparations. Mag-pray and fasting po kayo. Then fasting. Oo, bago mo ihakbang yung bagay na yon, sigurado ihipuin ng Diyos yung puso nun. Ganito lang naman yun eh. Halimbawa, nakipag-reconcile siya. Tapos ayaw ng babae. Hindi niya nakasalanan. Yun nga, Pero at least nag-initiate siya. unconditional forgiveness na. Di ba? Oo. Meron ding unconditional repentance. Di ba? Alam ba? Unconditional confession. Hingi ka ng tawad. Pag hindi ka pinatawad, bahala ka. Basta ako, hingi ako ng tawad sa iyo. Ganun na mangyayari. Di ba? Unconditional yun, ano? Pero yung voice of tone, siyempre, yung naghihingi, siyempre wala naman naghihingi na aggressive eh, no? Dapat ando pa rin, even though ang pangit ng karakter ipakita sa inyo, wag po kayo magtataas. Tanggapin nyo na lang yung ganung bagay. So, ang daming lesson, ano? Oo, grabe. Kung ilalagay naman natin ang kalalagayan natin, mga Kristiyano ngayon, ha? Counsel ka pa Di ba? Encounter natin, no? Encounter na. Mga Kristiyano ngayon, para mga gomer. Di ba? Katulad, Usapan siya. taken for granted ang Lord, ano? Sa maraming Kristiyano. Mas mahal nila ang mundo, mas mahal nila ang trabaho, mas mahal nila ang pera, mas mahal nila yung bagay ng mundo. Pero may naghihintay na pati yung pagpapala sa inyo. Yan ang masasabi ko pa sa inyo. Okay. Hallelujah, grabe yung sagot. Altar call na sana tayo. Sa ako sila ng points. Mga wala pang asawa. Oo, ito Hindi yan nila ang naintindihan. advantage ninyo. At alam niyo na kung paano kayo papasok sa Mary. Sa buhay may asawa. No? Kaya, sige, tayo manalangin muna. Mama, Pemia, kayo po mag-close ng prayer. Sige po. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you so much. Panginoon. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po muli sa mga nai-open nyo sa amin. Tungkol po sa buhay ni Prophet Hosea. Maraming salamat sa panibago na namang karunungan Hallelujah, Lord Jesus. at understanding, O Lord God, kung paano kami lumakad, O Diyos, ng buong buo, O Lord, sa unfaithful love mo sa amin. Hallelujah. Thank you so much. Thank you, Father. Hallelujah. Unconditional love, O Lord God, sa amin, na lubos namin naunawaan ngayong hapon. Yes. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kapatawaran, patuloy na paglilinis sa aming mga buhay, sa aming puso, sa aming buong pagkatao. Salamat sa buhay, Panginoon ni Bishop. Thank you, Father. Pero kay Panginoon at sa mga Hallelujah. pastor, sa Bishop na kasama namin. Salamat sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kong patatagin, palakasin ang bawat isa. Ayon, Panginoon, sa purpose mo sa aming mga buhay, ayon Yes, sa pagtawag mo Lord. sa amin. Kaya salamat sa hapong ito, Panginoon, na punong-puno ng pag-ibig mo, O Diyos, ang pinakita mo sa amin, ang pinadadas mo sa amin. Kaya, Yes, Lord, Lord. inabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, karangalan, kadakilaan. Amen. At muli, O Lord, ibalik po kami dito ng punong-puno ng kagalakan at punong-puno Yes, ng Lord. kaalaman mula sa iyo, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa
Sa tanging pangalan na yung anak ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. God bless. Uwi na.